ang ating bayan ay nangangailangan ng revolusyon. Dahil ang aking nakikitang problema ng bayan dalawa, kamangmangan at kahirapan. Hindi na ako naniniwala sa revolusyong puro taas kamao o kaya bakbakan. Papatayan lang mga tao eh. Pero sa revolusyon na idinadaan sa mga kwento, panitikan, sining at tula, alam nating binabago nito ang mga puso. Nagbibigay ito ng kaalaman, inspirasyon, at kung sino talaga tayo. Ako si Virgilio Almario, mas kilala sa panulat bilang si Rio Alma sa tula, National Artist for Literature, at ngayon ay Professor Emeritus sa UP. Nagsusulat, yung aking trabaho sa buhay, magsulat. Para sa akin, ang storyteller ay isang bayani. Na-realize ko lang yun nung ako'y nag-aaral na ng history. Sabi ko, mali yata itong napag-aaralan kong laging history. Revolution natin is considered inspired by the French Revolution, mga ganon. Napaisip ako, totoo nga ba yun? Kaya pinag-aralan ko mabuti sila Bonifacio, sila Jacinto, tapos na-realize ko bigla, hindi sila inspired ng French Revolution. May sarili silang concept ng laya na hindi nanggaling sa French Revolution. Unang-una, ang French Revolution is against the feudal dynastic social classes in France. Pero wala naman dito yun eh. Ang ating revolution is talagang revolution against the colonial master eh. Kahit na yung mga taga-United States, saka mga Latin American Revolution, hindi yun revolution against colonialism. Revolution of the Europeans in America against European master. So sila nag-aaway. So nakita ko ang ating revolution ang kauna-una sa buong mundo na anti-colonial. Nauna tayo kaya sa Africa eh. Pinakauna tayo sa Asia. Pinakauna tayo sa buong mundo na anti-colonial ang spirito. At sila Bonifacio at sila Jacinto, may sarili silang filosofiya na nakuha nila sa pag-aaral ng filosofiya at wika ng mga katutubo, hindi sa pag-aaral nila ng Western literatures. So, saan ko hanapin ang landas tungo sa revolusyon ni Bonifacio? Nakita ko sa Balagtas. Noong ko nakita na ito si Balagtas, nauna sa lahat na nagbigay ng signal sa mga Pilipino, mga Indio, na kailangan nilang gumising dahil ang kanilang bayan ay bayang sawi. Sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Kagaling at bait ay nalulugami. Ininis sa hukay ng dus at pighati. Nasabi ni Balagtas kagad, di ba? Yun ay Albania, pero sa tingin ng mga Pilipino, si Balagtas ay nagsasalita tungkol sa Pilipinas. At sinabi na yun ni Balagtas, naukit yun sa puso nila Bonifacio at nila Rizal. Nag-umpisa kay Balagtas. Dahil nakita ko rin ang pagkarang masulat sa Florante at Laura, at saka naging sikat si Balagtas bilang manggagawa rin ng komedya. Nagbago yung mga nalalatalang awit at kurido. Sabi ko nga may Antaeus syndrome ang ating literature noong araw. From 1593 hanggang 1800, nasa labas ng Pilipinas ang ating literature. Wala sa sariling lupa. Kaya para tayo si Antaeus kako. Si Antaeus, anak ng diwata ng lupa sa Greek mythology yun eh. Nakalaban ni Hercules. Nagbuno sila. Nagtataka si Hercules, ihahagis na si Antaeus, lumalakas. Hindi niya matalo-talo. Kasi nga, pagtutong sa lupa ni Antaeus, nanay niya yung diwata ng lupa eh. Lumalakas yan. Ang ginawa ni Hercules, tinaas niya. Tapos binalibali niya yung buto habang nasa ere, tinapon sa dagat. Namatay si Antaeus dahil doon. Para kakong yan ang ating syndrome. Pagka nawawala ka sa sariling lupa mo, para kasi Antaeus, pag nawala ang paa mo sa sariling lupa, mamamatay ka, tatalo ka. Kaya yan ang kahalagahan ng ating mga kwento. Ibinabalik tayo sa kung ano ang nagpapakadakila sa atin. Ito ang dahilan kaya nabuo ang Adarna. Biglang dumating sa akin si Louis Lagdamio, finansman ng Nutrition Center of the Philippines. Karoon sila ng malaking pera. Tapos sabi nila, yung lahat ng kinita nila, pagtatayo nila ng dalawang korporasyon. Food Corporation, kasi nutrition sila,
saka isang book corporation. Mental nutrition ang tawag nila na pagkain ng isip. Pinuntahan niya ako. Sabi ko, wala akong alam dyan. Pang matanda ako, hindi ako pambata. Ini-encourage ako na sumama sa kanya. Ang ginawa ko, sige Kako Louie, bigyan mo ako ng 3 months. Nag-iisip ako. Sa loob ng 3 months na nagpunta ako sa UP, nag-aral ako ng child psychology, punta ako sa mga child psychology educators. Doon nag-umpisa ang Adana. Kami nag-umpisa nung pag-formulate ng Adana books. Inisip namin na gagawa kami ng children's books. Kung makabuo kami ng 500 children's books, yung education ng bata, susuplayan ng 500 books na yun. Magitan ng stories na yun, matuhan niya yung mga mythologies ng Pilipinas, history ng Pilipinas, at values na kailangan niya para sa mabuhay na Pilipino. Pero bakit Adarna ang pangalan? Paborito ko yung Adarna eh. Gusto ko kasi yung istorya nga ng Adarna eh. Isang mythical na kurido tungkol sa ibon na may kapangyarihang magpagaling ng hari. May sinabi yung presidente nun eh, we have a very sick society, sabi niya. Tamang-tama ito. Para kako yung may sakit na hari. Kailangan ng awit ng Adarna para gumaling ang hari. At ang awit na yon ay ang ating mga kwento. Pinapunta ako sa Japan para lang magsalita about Adana. Pinapunta ako sa United Nations para magsalita about Adana. Pinapunta ako sa Africa para magsalita about Adana. Para gayahin yung Adana books. Kasi lahat ng mga tao sa third world naghahanap ng children's book eh. So kung saan ako nakarating because of that. Dahil kwento ang gamot para sa lahat. Ang ating bayan ay nangangailangan ng revolusyon. Dahil ang aking nakikitang problema ng bayan dalawa. Kamangmangan at kahirapan. Magkatugma yung dalawa na yun. Magkasanib yung dalawa na yun. Kailangan mataas mo yung kamangmangan para malutas mo yung kahirapan. Hindi mangyayari yung kahirapan ay malulutas mo kung mga mga tao. Kaya kailangan mo na edukasyon. So yung ginagawa ko ngayon, para sa edukasyon. Hindi na ako naniniwala sa revolusyon, puro taas kamao o kaya bakbakan. Papatayin lang mga tao eh. Pero sa revolusyon na idinadaan sa mga kwento, panitikan, sining at tula, alam natin binabago nito ang mga puso. Nagbibigay ito ng kaalaman, inspirasyon at kung sino talaga tayo. At pagdating sa colonial mentality ng mga Pilipino, kaya nga hindi na-appreciate ng mga tao ang karunungan ng ating bayan. Kasi hindi nila alam yung karunungan ng ating bayan. Hindi natin alam ang ating sarili. Yun ang tinatawag kong rice terraces syndrome. Ano talaga ang tawag ng mga ipugaw sa rice terraces? Bakit rice terraces? English yun ah. Discovered by the Americans ba ang rice terraces, kaya English ang pangalan. Dapat may pangalan niya na ipugaw. Yan o, payo. Yun ang tawag nila. Hindi rice terraces. Hindi hagdan-hagdan palayan. Kasi yung hagdan-hagdan palayan, translation lang ng rice terraces yun. Rice terraces, hagdan-hagdan palayan. Chocolate Hills, anong tawag ng mga taga-Bulls? Chocolate Hills. Bakit Chocolate Hills? Mga Amerikano pa nakatuklas ng Chocolate Hills. Yun ang rice terraces syndrome eh. Sarili na natin ipapangalan eh. Kasi hindi natin inaalam talaga kung anong atin. Nakikita na natin yung ating sarili, hindi pa rin natin nakikilala. Yun ang malungkot na kamangmangan ng mga Pilipino. Kaya hindi natin mapagmalaki ating sarili. Yung mga karunungan ng ating mga ninuno, hindi natin alam. Kaya alamin natin. Alamin natin ang ating mga kwento. Alamin natin ang karunungan ng ating bayan. Yan ang landas patungo sa pagkakaisa at ginhawa na aking message. Huwag tayong maging dayuhan sa sariling bayan. Ano nga ba chocolate? Wala pang pangalan binibigay sa akin. Hanggang ngayon, mga taga-Bule, nag-iisip pa ng pangalan. Tarantado kayo kako eh.